Breakfast time. So kung nakikita niyo, nag-slice si mommy ng fresh dragon fruit from Bulacan na dala ng kuya ko. Ito nga pala yung mga naging errands namin for today. So una, nagpunta kami sa Apex Homes. Sila yung developer ng bahay na kinuha ko sa Brentwood Capas Phase 1. Nagpasama pala ako sa kuya ko at sa mami ko para bayaran yung last na bayad sa down payment ko. By the way, 11 months ko nga palang binayaran yung down payment. And each down payment, nagko-cost yun ng almost 4,000 monthly. And finally, nabayaran ko na siya ng buo ngayon. So, ang plano ko is medyo i-delay ko muna yung pagpapa-approve ng housing loan sa Pag-ibig para makapag-ipon pa ako for the renovation ng bahay. And kung nakikita nyo guys, sobrang maulan dyan and hindi ko alam kung paano ko babalik. Ito nga pala yung developer, Apex Homes. So guys, magpo-post din ako ng separate vlog para dyan sa bahay na kinuha ko. Mag-focus muna tayo for today's agenda. So ayan, nanggaling kami sa SM para mag-grocery kasi kinakailangan na namin mag-restock. And ayan na naman si ate girl at ang kanyang nanay. Naglalaro na naman sila ng ganda-gandahan. Tapos, bigla ko naisip mag-vlog kasi nakikita ko sa mga content creator or vloggers na kapag nag-grocery sila, nag-video din sila for their contents. Nung una, nahihiya akong gawin yan pero deadman na lang, 'di ba? Ang sarap pala sa feeling kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at nagagawa mo ng makapagbalik ng tulong sa ginawa ng mga magulang mo para sa'yo habang nag-aaral ka pa. Ang dami nagsasabi na mayaman daw yung family namin, but we're not. We're just blessed kasi ginawa namin yung part namin as children ng mga magulang namin. Pinili naming mag-aral at magtapos at magkaroon ng magandang trabaho. So ngayon, sa tingin namin, deserve naman namin lahat ng mga blessings na nakukuha namin dahil sa hard work at sa patience na ginawa namin habang nag-aaral kami. Marami rin kaming mga struggles na napagdaanan nung nag-aaral pa kami, lalong-lalo na financially. Kaya saludo rin kami sa mommy namin kung paano niya na-handle ang lahat. Kaya ngayon, deserve niya ang lahat ng mga bagay na nakukuha niya kasi pinili niyang magstay para sa amin at buhayin kami ng mga ate at kuya ko. Oops, tama na ang drama, baka maiyak pa. Nung mga time na yan, pagod na ako. And nakakatawa lang guys, kasi nandyan kami sa meat section. Pili kami ng pili ng mga karne na bibilihin namin. At ang ending, hindi naman pala namin siya nasama sa grocery. Kaya after namin mag-grocery, nagtataka kami kasi parang merong kulang. Tapos nakita na lang namin sa resibo na hindi nga pala nasama yung mga poultry. Nung mga moment na yan, kasama na namin yung kuya ko, humabol siya sa amin kasi meron siyang kinuha doon sa office nila. Tapos, ayan, naglalakad lang ako kasi feeling ko meron pa akong nakakalimutang kunin. Nakakatawa lang ng time na yan kasi nag-aasaran pa kami ng kuya ko. Tinanong niya kung bakit pa ako nag-video habang naglalakad. Hindi niya kasi alam na meron na akong YouTube channel and kailangan ko kayong i-update about my daily life. I know naman na walang nag-aabang ng mga videos ko pero alam ko balang araw is magbubunga din tong pag-vlog ko. Guys, 2021 pa lang nag-start na ako mag-vlog. Kung iba-backtrack niyo yung YouTube channel ko, doon niyo makikita na ang dami kong mga videos after ng pandemic. Like, kasama ko yung best friend ko and nagpapatulong ako sa kanya para mag-vlog. Kasi alam nyo guys, ang pinaka-goal ko talaga sa life is maging businesswoman and at the same time, maging content creator. Ewan ko ba? Feeling ko kasi dito ako magaling. Magaling akong magsalita, magaling akong magpapansin, and whatsoever. Alam nyo ba, hindi ko naman talaga goal maging isang sikat na vlogger or content creator. Ang goal ko lang talaga is magkaroon ng enough subscribers para ma-monetize yung mga videos na ginagawa ko. Kasi at the end of the day, it's all because of money. Char! Alam nyo ba na sa sobrang dreamer ko, pinangarap ko ring ma-interview balang araw ni Miss Karen Davila or kahit sino mang mga personalities or
news anchors and the interviewers yung pwedeng mag-interview sa akin kung bakit ako nag-start mag-vlog. O diba, ang taas ng pangarap ni ate girl. Pero okay lang yan kasi libre lang namang mangarap. Pero malay natin, balang araw, diba? So guys, hindi ko na alam yung mga sasabihin ko sa mga oras na to. Pero kung umabot ka hanggang dito sa part ng video na to, sobrang na-appreciate kita kasi nagkaroon ka ng time para sa akin. So, ayan nga, andyan lang kami, naglalakad lang. Tapos, yung mga moment na yan, nag-aasaran na kami ng kuya ko tsaka ng mami ko. Kasi may mga napagkikwentuhan kami. Tapos, ayun, dediretso na kami sa counter. Pero, ayun nga, nag-aasaran pa rin. Oh my God, hindi ko na alam yung sasabihin ko. Sobrang napahaba yung pag-vlog ko for today's video. And syempre, bilang bunso, ako yung mauutusan para magbayad sa counter. Pero syempre, dahil kami na lang ng kuya ko yung naghahati sa bill sa bahay, split kami dyan sa bill kung magkano man yung total ng na-grocery. Health update din pala guys. Para sa mga call center agents dyan, alam ko naiintindihan ninyo yung condition ko. Kasi lately, nabe-vertigo ako kaya bumili ako ng iron. Kasi low blood ako, minsan umaabot ng 80/90 yung blood pressure ko. Kaya para sa akin, kailangan ko nang mag-take ng meds. Tapos, nagkataon ding merong free taste ng salabat, kaya nag-try kami. Pauwi na kami and ayan lahat ng mga napamili namin. Sana sa next videos ko, manood pa rin kayo guys. Bye!